Kapayapaan sa inyo mga bata! Kamusta kayo? Sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. May tanong ako sa inyo. Napagsabihan na ba kayo ng inyong mga magulang o guro kapag may nagawa kayong mali? Anong ginagawa nyo? Sumisimangot ba kayo? Nakikinig? O hindi? Sa ating kwento ngayon, makikilala natin ang haring si David, na noong siya ay nagkamali, nagsugo ang Diyos ng isang propeta upang kausapin siya. Ating alamin kung paano tinanggap ni David ang mensahe ng Diyos. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Payo ni Nathan kay David, na mababasa natin sa ikalawang Samuel, chapter 12, verse 1 to 7. Noong unang panahon, may isang hari na nagngangalang David. Pinili siya ng Diyos upang maghari ng Israel. Ngunit dumating ang panahon na nagkasala siya. Alam ng Diyos ang nangyari, kaya isinugo niya ang propetang si Nathan upang kausapin si David. Pagdating ni Nathan, hindi niya agad sinabi ang kasalanan ni David. Sa halip, nagkwento muna siya. Sinabi niya, May dalawang lalaki sa isang bayan. Ang isa ay mayaman at maraming tupa at baka. Ang isa naman ay mahirap at iisa lamang ang kanyang munting tupa. Pinalaki niya ito kasama ng kanyang mga anak. Kumakain ito ng kanyang pagkain, umiinom sa kanyang inumin at natutulog sa kanyang kandungan. Para niya itong anak. Isang araw, may bisita ang mayamang lalaki. Ngunit sa halip na kumuha ng isa sa sarili niyang maraming tupa, kinuha niya ang kaisa-isang tupa ng mahirap at iyon ang inihandra niya para sa kanyang bisita. Nagalit si David nang marinig ang kwento at sinabi, Napakasama ng taong iyon! Dapat siyang maparusahan! Pagkatapos ay sinabi ni Nathan, Ikaw ang taong iyon. doon naunawaan ni David na siya ang tinutukoy ni Nathan. Mula sa kwentong ito, natututuhan natin gaya ni David na kapag nagkamali at may nagtutuwid sa atin ayon sa salita ng Diyos, dapat tayong makinig at tanggapin ang pagtatama. At dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Mga bata, ano ang natutunan natin sa kwento? Una, tanggapin ang pagtatama. Kapag may nagtutuwid sa atin, makinig at huwag magalit. Halimbawa, pinagsabihan ka ng guro dahil nag-iingay ka sa klase. Sa halip na magtampo, makinig ka at magbago. Ikalawa, makinig sa salita ng Diyos. Ginamit ng Diyos si Nathan upang kausapin si David. Ginagamit din ng Diyos ang kanyang salita at mga taong nagtuturo ng tama. Halimbawa, kapag may pagsambang pamana o may payong iyong guro at magulang, pakinggan ito. Ikatlo, huwag baliwalain ang kasalanan. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa kahit walang ibang nakakakita. At magsabi tayo ng totoo. Huwag magdahilan kapag nagkamali. Halimbawa, kung nasira mo ang laruan ng kapatid mo, sabihin ng totoo at humingi ng tawad. At panghuli, maging mapagpakumbaba. Ang taong mapagpakumbaba ay handang tumanggap ng tamang payo. Halimbawa, kapag itinutuwid ka ng magulang mo, huwag sumagot ng pabalang at huwag ding sumimangot. Hindi lahat ng bagay ay alam mo na, kaya ka pinagsasabihan. Ang dapat nating gawin, maging mababa at masunurin. Nakinig ba kayong mabuti sa ating kwento? Para sa ating unang activity, sabihin nyo lang kung tama o mali ang babasahin kong sitwasyon. Number 1. Nagsabi ako ng totoo kahit natatakot ako. Number 2. Nagalit ako nang pagsabihan ako ng nanay. Number 3. Nakinig ako sa payo ng aking guro. Number 4. Nagdahilan ako kahit alam ko na ako ang may kasalanan.
At number 5, sumimangot ako kapag pinagsabihan kasi sila ay nagkakamali din. Para naman sa ating ikalimang activity, tatawagin natin itong speech bubble. Para sa ating panuto, iguhit ang muka ni na Propeta Nathan at Haring David at pagkatapos, kumpletuhin ang speech bubble. Narito naman ang ating memory verse para sa araw na ito. Listen to advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. Proverbs chapter 19, verse 20. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Miss Pa!